Minsan nagsasayawan sila sa Kalamba. Pag may sayawan sila sa Kalamba, ginagawa sila ni inay ng mga damit, yung dalawang yan. Pagpunta sa Kalamba, parang bida silang dalawa. Silang dalawa bida. Yung talaga ngayon. Taon-taon yung basta may sayawan sa Kalamba, sila ang pumapapel. Lagi silang ginagawa ng nanay ko ng damit. Kami, wala. Kami, puro laro lang minsan mahilig maglalakad yan Minsan namin napakasama yan yung si Mang Itoy, kasama na kabarkada ng tatay ko. Abeli, punta tayo sa Divisoria. Akala naman ni Dolly, ni Ate Rose na sasakay. Si Mang Itoy, gala yun lakad-lakad. Mula Quiapo pa, shortcut. Yung pala, Divisoria na pala yun. Divisoria pala pupuntan. Hindi pa tayo sumakay. Dumadalo kami sa mga juniors prom. Masayaw kami. May sayawan kami nila Lita. Pag nanonood sa sine, di si Lita, Rosie, meron lalaking papakita sa akin ang ari niya. Sabi, Sabi ni Rosie, asan? Sabi mo sa akin, ang ginawa ni Rosie pala, meron pala laging hawak ang aspil yun. May aspil ang dala lagi si Rosie. Pag nanonood kami, alam mo ang ginawa, alis ka dyan. Siya umupo sa tabi ng lalaki, sinundot niya. Tinusok niya ng aspil Natakot yung lalaki, umalis. Si Rosie ang aming tagapagtanggol Ako? Amin ako, maldita yun. Miski sa sasakyan, nako. Diyos ko, walang pangimi yun. Ang sabi ni Rosie doon sa Hoy, ang pangit-pangit mo ha. Ang sabi naman ng mga nakikinig, oo nga, si Mrs. maganda, yung pangit. Sabi sa sasakyan. Marami siya pinagtatanggol. Nako, si Rosie parang lalaki. Medyo tombo yun Ha? Alam mo? Magaling siya sa mga cake. Cake si Dolly, si Rosie. Sarap magluto ng cake si Rosie Marunong din naman siya magluto ng kahit Si Donald panganak sa veterans. Kasi siya cesarean. Mga cesarean pala nung araw, 1 linggo ang dapat nasa ospital. Kaya ako, para din ako ng anak, 1 linggo rin ako sa ospital. At alam mo kung saan ako natutulog? Sa silya lang. 1 linggo akong ganon. Nagbabantay ako kay Rosie. Kaya noon, hirap na hirap ako kay Rosie pagbabantay. Dahil bagong panganak si Ronald. Hindi alaga ako si Raskin. Tuwing kakain yun, nagsusubo. Hindi kumakain yun ng sarili niya. Palagi akong taga-subo sa kanya. Raskin. Kasi si Raskin, lagi nakadikit sa akin. Kasi ako nag-aalaga sa kanya. Ang naalala ko kay Ate Rose ay isa siyang kapatid na mabait, na matulungin, na lagi akong sinasamahan sa lahat ng aking mga kailangan puntahan na kailangan may kasama. Kasi tagapagtanggol namin yan Ngayon, sinasamahan niya ako nung graduation, siyang kasama ko. Tapos kapag niyakag mo siya, ang bilis-bilis. Ate Rosie, sama mo naman ako. Ang bilis-bilis, walang isang salita, nakabihista pala. Tena na! Isa pa, ang sarap niya magluto ng cake nung kasal namin. Siya ang nagluto ng cake Ang sarap-sarap, ang dami na sarapan. Masarap magluto. Mana siya sa nanay namin. Sa totoo lang, kami 3 magkakapatid na babae. Ang sarap namin magluto. Kaya, halina kayo sa Pilipinas para matikman naman ninyo ang luto ng inyong tiyahin.
Party goer yan eh. O yung magkapatid na si Ate Rosie, si Ate Lita. Tapos ang namamahalan ang party si Ate Rosie. Susunduin pa niya yung mga a-attend ng party. Kamukas-mukas mo. Hirap na siya. Tapos ako naman ang tagadala ng mga props nila, mga sapatos nila. Tapos nakakatulog na lang ako doon sa isang sulok. Sabi ko para akong api-apihan dito sa dalawang kapatid nito. Tagadala ako ng lahat at makakatulog na lang ako. Kaya rin ako natutong magsayaw kasi kapapanood sa kanila. At naalala ko, kasi ayaw silang papasukin sa club kasi wala silang kasamang lalaki. Ang ginawa ng kapatid ko si Ate Rosie, nagbigote, nagsumrero, nag-Amerikana. Ayun, pinapasok sila. Akala, may kasama na sila lalaki. Sa sinihan, gusto ko sanang sabihin, pero nabanggit na ni Ate Nyeng kanina. Basta, ang isang eksena, yung nasabi kasi ni Ate Nyeng, tinusok daw ng aspile. Ang natatandaan ko, di aspile, yung pinantusok niya yung pangganchilyo, yung matulis. Tapos kami naman, standing room kasi yung sinihan. Ang ginawa niya, meron parang naniniksik sa amin, yung niya, parang dinidikit sa likod ko. Ate Rosie, tapos ang ginawa niya, asan? Nagdrama. Sabi niya, si Kuya Rudy, asan ba si Kuya Rudy? Teka muna, tatayong si Rudy. Yan, natakot yung mama, umalis na. Siyempre, matagal nang nami-miss na namin siya. Matagal na siyang wala eh. Lalo ngayon pala, hindi na makakauwi, no? Ganun lang talaga buhay. Na minsan yung inaasahan mo, minsan dumarating ang panahon na wawala. Ang mensahe ko lang sa pamilya Llanera, kailangan magkita-kita tayo. Alam mo naman ang buhay ngayon. Angat rin natin kung wala na isa, di ba? Kailangan magbakasyon naman kayo paminsan-minsan. At tulad ni Ronald, si umuwi pa si Bunso, si Rasky, umuwi pa nung namatay ang tatay ko eh. Pero si Dennis, tsaka si Ronald, hindi ko pa nakikita. Mula nung umalis, hindi ko malaman kung anong itsura na yun. Kung sa litrato nakikita. Kaya siyempre nasasabik din kami. Kahit na sandali lang panahon, makita-kita tayo, di ba? Ganun lang naman eh. Magmamahala na lang sila. Magpababayaan ni Denny yung mga kapatid niya. Dahil hanggang ngayon pala, wala pang asawa si Ronald. Ha? Wala asawa? Ay, bakit hindi nag-asawa? Hindi, wala man lang titingin sa kanya. Si Raskin. Wala magmamahal. O, si Raskin naman. Nalimutan na ako ni Raskin. Kasi si Raskin, nung mapunta sa Canada, 4 na taon lang, kabe-birthday lang niya. Siguro hindi na ako natatandaan. Ewan ko lang si Ronald, tatandaan ba ako? Hindi ba nag-usap kayo ng isang araw? Naku, wala naman ako nandun. Tanungin mo siya. Natatanda mo ang ba hirap. Ang hirap kausapin, ang galing mag-English lahat. At kaya na lang magsunod na sila at magmahalan sila. Kasi wala na yung kanilang nagmamahal sa kanilang mami nila. Kaya Denny, huwag mo naman pababayaan yung dalawa. Ang masasabi ko lamang, sa maikling pag-uusapan natin, kamakailan lang, ay natutuwa ako sapagkat, biro mo, malaking karangalan, ang mga pamangkin ko pala, ang lulupit pala mag-i-English. Hindi ko na maintindihan. Asa ka mga islang. Pero at least naman naintindihan ko rin. Ang gaganda ng mga tinig nyo. Ang popogi. Manang-mana. Kanino kaya mana? Baka sa akin. Sa akin Ate Rosie. Siyempre, tatawa tayo kahit na malungkot kasi kaloob talaga ng Panginoong Diyos na maganap yan, nakatakda na kay Ate Rosie yan. Kaya lang, masasabi ko lang, ay natutuwa ako kahit sa kabila ng lahat,
ano pa rin kayo, buo, hindi kayo nagkakagalit na magkakapatid, nagmamahalan. At saka masaya rin pala kayo dahil ang gagaling niyo sumayaw. Baka naman pwede sa pagbabalik bayan naman ninyo, maranasan namin yung naranasan ninyo dyan. Ipadama naman niyo sa amin yung ginagawa ninyo dyan. Yung talento naman ninyo, i-share ninyo dito. At yung talento naman namin, i-share naman namin sa inyo. Isa pang masasabi ko, don't postpone your love. Ipagpatuloy ninyo ang maganda ninyong mga pagtitinginan, huwag niyong kalilimutan sa kayong magkakapatid, sa mga pamangkin ninyo, mga anak ni Dennis, para maipakita ninyo na talaga ang mga Pilipino pala, talagang nagmamahalan, mayroong strong family ties, at saka talagang hospitable, at saka mapagmahal in behalf of our relatives here in the Philippines, katulad ni na Yoli, asawa ni Kuya Rudy. Si Ate Tessie, asawa ni Kuya Romy. Si Elena, asawa ni Kuya Ray. Si Emily, asawa ni Danny. Pati si Danny. At ang lahat ng mga kamag-anak natin sa Fort Bonifacio, sa Kalamba, sila Dading, saka sila mga Bisigang Clan sa Kalamba, Villanueva, sa mga taga-Sambales, ina-extend nila ang kanilang pakikidalamhati sa namayapa ninyong ina, na kapatid ko naman.